vlog! Hi! Naghahanap kami ng mga playan. Freebies. Dito tayo sa Northwest College. Freebies pala yung hinahanap, hindi job. Construction. Hanap tayo ng mga construction job. Sailing. Summer full time. Ay, family and child. Online. Has facilities. So, PHS. we have like hundreds of locations. It's going to be open. Hi guys! So, uwi na tayo galing school at maaraw siya pero ang lamig! Fake spring, ika nga nila na fake spring guys. So, hindi pa talaga spring. Positive 1 naman yung temperature ngayon guys. Positive na pero medyo malamig kasi pag biglang humangin, ang lamig niya. Yan, so pauwi na tayo sa school guys. March na. Ilang weeks na lang, malapit nang matapos ang pag-aaral ko. I can't believe it, diba? Sobrang daming ginagawa, sobrang busy. Daming iniisip, yung PGWT, yung mga homework, yung mga requirement, yung selfie. Buti tapos na tayo guys. The next day. Wala nang snow guys. Tingnan natin itong kung makita natin yung susi. Yun o, wala nang snow. Yung susi ng anak ko. Ito. Wow! Isa pa. Dalawa yon. Yes. Dalawa lang ako, nakita ko dalawa. Isa lang. Ito. Wow. Oo. So, nahulog to nung may snow. Hindi na makita. Ngayon lang lumabas. Ang galing, oh. Nakita natin yung susi. Kasi, kakulay ng grass na dry. Pero nung may snow, di talaga siya lalabas. Kasi talagang bumaon siya sa pinakailalim ng snow kasi kasi mabigat tapos yung snow fluffy. Yan ang susi ng anak ko dito sa bahay. So Saturday pa lang ngayon guys at tapos na tayo sa ating work for this day na Saturday na 11 to 4 pero during the past few days ay pagkatapos ng career fair. So after ng career fair na yan, Tuesday. So, Wednesday, Thursday, Friday, yan na yung mga busy hours or busy days ko na talagang 8 to 4, tapos 4:30 to 7:30 na pag-uwi ko ay pagod na tayo. Kaya hindi na tayo nakakagawa ng mga homework. Wala akong homework. Mga magagawa ko lang ay yung talagang kumain at matulog at mag-antay ng next day, gumising. Ayan. So, ngayon nga guys, yung career fair, kung mapapansin nyo dito, no, yung career fair na ginanap sa school namin ay more on mga social services, pang mga nursing students, nursing graduate, or mga, kung nurse kayo, or yung mga community support worker, healthcare aid, at mga, ano pa ba yun? Yung katulad sa amin mga disability, so yung mga education assistants. So, yung mga nandoon ay actually related din sa mga courses, syempre, na
ino-offer dun sa school namin para yung mga students ay nandun yung hahanapin. Tapos meron din mga construction jobs, no? So para sa mga asawa. Ayan, kaya yung mga construction, may mga pang engineering din, ganyan. Although wala silang mga engineering na na jobs doon. I mean na courses, pero may mga jobs na pang engineering. Ayun. Tapos meron pa akong sasabihin pagdating sa loob ng bahay, guys. Ayun nga, guys. So, yung career fair sa school namin at yung na-experience namin before na nag-attend na rin kami ng career fair dati together with my husband nung sinamahan ko siya. Yung parang bago pa lang siyang dating dito na nag-attend kami ng career fair. So dito parang you don't need to print your resume na may dala ka pang copy. Although pwede din naman kung in case na hanapin. Pero mostly kung yung mga career fair dito parang hindi mo talaga kailangan magdala ng resume kasi laging i-scan mo lang yung QR code sa phone mo, tapos nandoon yung link nila, tapos doon ka magsasign, mag-fill up ng application form, and then you can send yung resume mo or your cover letter mo doon sa website na ibibigay nila. So, usually ganun yung career fair dito, kaya hindi mo kailangan mag-print, at saka remember na yung resume ay hindi kailangan lagyan ng picture. So, yun nga, mga nakausap namin, nagtatanong-tanong kami, may mga child and youth care, so, pang community support worker, healthcare aid, mga nurses, pang construction, at naisip ko guys, very timely, no, itong career fair na ito dahil, bakit kaya may mga construction doon wala namang mga construction na na parang program yung Northwest College. Pero syempre, if meron kayong mga partner or yung mga husband nyo kailangan ng gantong work or pwede silang mag-work dito. Kasi nagtanong ako doon kung ano yung mga qualifications nila. So, minsan hindi naman nila hinihingi daw na may experience. Hindi naman kailangan may experience. They can hire you. Although yung iba doon medyo seasonal din. Pero it can be a good start, especially kung bagong dating kayo dito or kailangan nyo rin ng background sa construction dahil itong bagong nilabas ng IRCC tungkol sa category-based selection if you're applying for permanent residency ay pwede nyo siyang magamit. So, this is the new policy or yung binigay ng IRCC tungkol sa express entry which is category-based. So, ano ba itong category-based na to? So, ito ay pinipili nila based on the current categories na nakalist doon sa kanila. So, ano-ano ba yung mga ito? Kung kayo, ang mga current categories na to ay yung kung meron kayong French language proficiency, kung under kayo ng healthcare and social services occupations, science, technology, engineering, and math occupations, trade occupations, agriculture and agri-food occupations, and education occupations. So, ito yung pagbabago guys kasi dati wala dito yung education occupations. Ito yung katulad sa amin na educational assistant, childcare assistant, yung mga secondary. Yan. So, titignan natin ano yung mga education na to. At yung sa STEM, ano-ano ba yung mga occupation. So, may mga pagbabago. Meron silang tinanggal dito at meron silang dinagdag. At isa nga sa mga dinagdag nila ay yung education occupation. So, kung kayo ay teacher, may experience kayo, you can apply express entry through the category-based selection. Ayan. So, ano ba yan? Tignan natin to guys. So, napakaganda talaga ng balitang ito guys na talagang in-announce ng IRCC. At meron nga ditong mga changes na nangyari. Ito meron silang mga dinagdag, meron din silang binawas, at meron din silang mga ni-retain na mga occupations dito sa express entry category-based selection. So, if you are under this category, ay magiging priority po kayo sa mga draw for the express entry or for the invitation to apply for permanent residency. So, tignan natin guys, ano yung mga
occupations na dinagdag at ano ba itong mga tinanggal. So, una sa healthcare. So, andito ang animal health technologists and veterinary technicians, cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologies, dental hygienists and dental therapists, other medical technologists and technicians, pharmacists, pharmacy technicians, social and community service workers, social workers. So, guys, naalala nyo, from my previous vlogs, sa mga nakaraan, no, yung community service, which I am, isa sa mga work ko is the community specialist or the community service worker. Sabi ko noon, hindi kasama sa, although yes, hindi siya kasama dun sa field of study requirement for application for PGWP. Pero ito, ngayon kasama naman siya para sa category-based selection. So, ibig sabihin, kung ito ang work na ipupursu ko after I graduate, ay magkakaroon tayo ng chance for permanent residency dahil dito sa INAD na community service worker. Ayan. At ano ba yung mga tinanggal from the healthcare and social categories? So, educational counselors, instructors of persons with disabilities. So, ito yung course ko na, ito din yung connected sa aking course. Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment. Other assisting occupations in support of health services. So, itong other assisting occupations, hindi pa natin klaro kung ano itong mga to. But if we click on this or i-search natin itong NOC code 33109, ay meron po itong mga specifics dito sa part na ito. And other practitioners of natural healing, same. So, i-dig deeper lang natin ito if we are under this kind of category. At yung traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists, so hindi na po ito kasama under the healthcare and social service category. So, yung STEM naman, guys, ay nandito na ngayon sa STEM, ang civil engineering, technologists and technicians, electrical and electronics engineering technologists and technicians, geological engineers, mechanical engineering technologists and technicians, mechanical engineers, insurance agents, and brokers. So, yung kasama ko sa career fair, ang asawa niya ay mechanical engineering. Kaya, tamang-tama, nung nag-career fair, sabi niya, hanapan daw niya asawa niya ng work doon. So, ganyan. Yung husband ko, graduate siya ng mechanical engineering. Kaya lang, after graduation, parang mas interested siya mag-IT. So, sinelf-study lang niya yung mag-IT. Kaya ngayon nasa IT na siya. Ayun. So, pero itong mga engineering na to, mga civil, geological, mechanical, so you have a big chance for invitation to apply for permanent residencies. At for the trade naman, nandito yung mga bago, like the contractors and supervisor, oil and gas drilling and services, floor covering, installers, painters and decorators, roofers, shinglers, concrete finisher, and other technical trades and related occupations, water well drillers, electrical mechanics, heavy-duty equipment mechanics, bricklayers, cabinet makers, gas fitters, industrial electricians, sheet metal workers, machinists, and machining and tooling inspectors, home building and renovation managers, construction managers, cooks, and construction estimators. Yung sa agriculture, may tinanggal po sila dito na contractor supervisor, landscaping, grounds maintenance and horticulture services, agriculture services, service contractors, and farm supervisors. So, nakatanggal po siya dito. So, probably, you can check sa mga provinces nila if they have that specific PR pathway pag tinanggal dito sa category-based selection na ito. At yung pinaka-good news nito, yung dinagdag ay yung new education category. So, dati wala pong education category. Included po dito yung mga elementary and secondary school teacher assistants, instructors of persons with disability. So, tinanggal siya doon sa healthcare at nilagay yung instructors of persons with disabilities dito under the
education category. Early childhood educators and assistants, elementary school and kindergarten teachers, secondary school teachers. Ayun guys. So I'm very excited for this one kasi lalo na ngayon, nagpa-practicum ako, nasa mga kinder ako na-assign, pero hindi as teacher, as education assistant. So, itong education assistants ay it can be like dito sa 42202 na early childhood educators and assistants. So yung aking isang part-time din na nasa daycare ay ako ay isang childcare staff / assistant. Yan. So ayun. So kung nandito kayo guys sa Canada tapos andito yung related yung field nyo sa mga early childhood education, talagang hindi kayo mawawala ng work. Maraming work dito. May mga daycare, may mga public schools, Catholic schools, charter schools. Maraming schools dito and they really give importance sa education ng mga bata dito. So, kailangan nila ng more teachers. So, hindi lang dito sa mismong mga city like the Edmonton, even yung mga remote areas. So, kasi meron dito guys, mga indigenous areas na kailangan din nila mga teacher, kailangan nila na magkaroon ng access sa education kung ano yung natatanggap ng mga nasa cities. Ay gusto ng Canada na matanggap din nila yung mga ganong benefits of education. Yan. So, napakaganda nito guys na aralin natin, no? Sabi ko, hindi ko masyadong sasabihin kung ano yung mga bagay dito, but na-feel ko lang na gusto kong i-share sa inyo yung mga jobs and opportunities na meron dito, especially if you are looking forward to becoming a permanent resident dito sa Canada, ay meron po kayong mga chance, especially kung meron kayong mga experience at nandito na kayo, nag-international student kayo, we can go for it guys. So, pag-aralan lang natin yung step-by-step guide ng category-based selection which can be found sa kanilang website ng Canada. Okay? So, ng IRCC. Yan. So, meron doong mga steps for us para makapasok tayo sa express entry. Importante din na i-check natin yung ating comprehensive ranking system score. At syempre kailangan din natin ng mga English speaking test para dito. Yun lang guys. At kung meron kayong comments and questions, please comment down below. At yun nga pala, so maraming salamat sa mga nanonood ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, please don't forget to like and subscribe to this channel. And please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlog. At ano pa guys, so maraming salamat pala sa ating new subscriber na si Juan de la Cruz. Ayan, so shout out to you. Kung na-delay ang aking shout out, minsan nakakalimutan natin. At sa iba pang mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo. At ganun din guys, sa mga nagko-comment, maraming salamat. At yun, sa isang nag-comment tungkol sa spring ay sa March 20. Yes, that is correct. Maraming salamat for that correction. No? So, March 20 ang official spring. Yun. So, hindi lang natin na-clarify agad yon, but the DST is on March 9. That is tomorrow. So, we will lose 1 hour of sleep dahil mag-a-adjust ang ating time dito sa Canada and other parts of the world na merong DST. Ayan. So, we're excited for what's going to happen in the next few months. Dahil nga malapit na matapos ang aking schooling, marami na naman tayong mga kaganapan, kaya abangan nyo po guys ang ating mga buhay dito sa Canada. And I'll see you in my next vlog. Bye!